Mga kababayan, magandang araw po, no? Mula sa inyong lingkod, ang nag-iisang truth teller ng YouTube. Ngayon, pag-usapan natin ang dalawang garapata sa politika, no? Sino po ba yung mga yon? Walang iba kundi si Attorney Claire Castro ng PCO at Romnick Sarmenta, no? Ano ba tong mga to? Attack dog daw ni Franz Castro, pero sila naman ang mga sawsawero sa drama ng bayan. Pero teka, wag muna kayong mag-skip. Ang episode na ito ay puno ng katotohanan, kwento at tawanan. Kaya ihanda ang kape. Speaking of kape, magkape muna po tayo. Sarap talaga pag may kape sa umaga, no? Mga OFW dyan sa Dubai, Toronto at Los Angeles. Siya nga po pala, no? Yung mga kababayan po natin dyan sa US, mag-iingat po tayo. Lalong-lalo na po dyan sa California, Los Angeles, California. No? Kidding aside, mga kaibigan, seryoso ha? Seryoso ang usapan natin ngayon. Bakit ba laging mainit ang ulo kay Vice President Sara Duterte ng mga dalawang ito? No? Is it because she's standing tall for the Filipino people? Or dahil lang siya ang paborito ng haters? We will dive deep into the political circus, no? With a focus on Claire Castro's press statements and Romnick Sarmenta's sudden political cameo. Pero don't worry, we will keep it balanced, fact-based, at may halong comedy para di kayo mabore. Kung bago ka pa lang dito, i-hit mo na ang subscribe button. Mag-like, mag-comment, at i-share sa mga tropa mo sa Saudi, Singapore, o kahit saan pa man. Para sa mga gustong mag-donate, isend na ang super thanks. Kahit, please, no? Kahit $5, okay na yan. May pangkape na po tayo. Sige, mag-ano muna tayo. Speaking of kape, magkape muna tayo. Sarap po. Let's aim for 10,000 likes para maipakita natin sa mundo na kaya natin mag-isip at magtawa ng sabay. Yan, konting flashback muna tayo mga kababayan. Si Claire Castro po, abogado po yan, no? Ang Palace Press Officer na parang spokesperson ng drama nung sinabi ni Vice President Sara Duterte na gusto niya ng bloodbath. Tinukoy niya ito ng literal, no? Yung bloodbath po dun sa impeachment trial. Okay? Ano ang sagot ni Attorney Claire? Sana figure of speech lang yon. Ay Claire, bakit parang script ng teleserye ang sagot mo? Pero seryoso, bakit laging si Claire ang unang-unang magsasalita kapag may kontrobersiya? Is she just doing her job or is she fanning the flames? Imagine si Claire sa isang press con. Mga friends, chill lang bloodbath, parang metaphor yon. Tulad ng storm in a teacup ni President Marcos. Teka Claire, sino ang sumulat ng script mo? No? Si Romnick Sarmenta ba? Pero let's give her credit. Mahilig siyang mag-damage control. Pero ang tanong, damage control ba talaga o damage amplifier? Ayon sa GMA News, si Claire ang unang nag-comment sa bloodbath remark ni VP Sara na sinabing sana hindi literal yon. Pero teka, bakit kailangan pang magpaliwanag? Hindi ba't malinaw na ang konteksto ng sinabi ni Sara, she was expressing her frustration sa mga political attacks laban sa kanya. Pero on the other side, reasonable naman na mag-react ang Malacanang kasi baka misinterpret ng publiko. The problem is Claire's statements often sound rehearsed. Parang nagbabasa lang ng teleprompter. Parang tayo. Anyway, may teleprompter po tayo para naman we are being guided, no? Okay, not by the Holy Spirit but by the teleprompter. Yan yung mga kritiko po natin, mga haters po natin diyan. So let's talk about the impeachment issue, Si Sara Duterte ay inakusahan ng misuse ng 612.5 million pesos confidential funds. Pero bakit siya lang ang pinapakialaman? Maraming iba pang opisyal ang gumagamit din nito, no? According to Rappler, the House investigation started after Sara's fallout with Marcos. Naalala ko nga ito nung nanawagan
si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na um, na ano no na buksan ang libro ng House of Representatives led by the first cousin of the president. Doon po nag-umpisa lahat yun eh. Di po ba? Kaya po talaga nakikita po natin no na yung talagang ano ngayon ang hirap rin po no. Alam niyo po ba nung umexit po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang gobyerno, napakataas po ng kanyang trust rating. Ang dami niya pong nagawa. Sa totoo lang po, no? Kaya lang bigla nagtataka din po ako, bigla pong yung narrative bumaliktad, no? Ewan po natin. So is this a legit probe or a political vendetta? Let's be real. Ang confidential funds ay sensitive issue. Pero kung si Sara lang ang target, parang selective justice, di ba? Ano ang tingin ninyo? Mga kababayan, political na laro ba ito o legit na issue? I-comment nyo yan sa baba at i-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong at Sydney. Kung gusto nyong suportahan ang content natin, mag-super thanks na kayo, please. Yan. Si Romnick Sarmenta, mga kababayan, ang dating heartthrob ng 80s. Ngayon ay political commentator na rin. from, from Tirso Cruz III to Tirso sa politika. Nung nag-trend ang impeachment ni Sara, biglang sumulpot si Romnick sa social media, defending the Marcos camp. Pero teka, Romnick, bakit ka sumasawsaw? Wala ka bang taping ng bagong teleserye? Imagine si Romnick sa isang political rally. Mga kababayan, ako po si Romnick Sarmenta at ako ang bagong bida sa politika. Ang role ko, defend ang Malacanang against the Dutertes. Direct, cut, ano ito? Action movie? Pero seryoso, bakit kailangan magpa-political ng isang artista? Is it for relevance o may script na naman siya from the powers that be? Okay, walang direktang ebidensya na si Romnick ay bayad ng Malacanang, pero ang kanyang sudden political post ay nagtaas ng kilay. Sa X may mga post na nagsasabing si Romnick ay sausawero lang, trying to stay relevant. On the other hand, as a public figure, he has the right to express his opinion, pero ang problema, kapag artista ang magsasalita, parang nagiging showbiz ang politika. This distracts from the real issues like Sara's impeachment and the confidential funds probe. Let's connect this to a bigger issue, ang role ng celebrities sa politika. Sa Pilipinas, common na ang mga artista ay tumatakbo o sumusuporta sa kandidato. Pero kapag sumasawsaw sila sa issues like impeachment, parang nagiging circus na. Dapat ba limitahan ang political involvement ng celebrities? Sa ibang bansa tulad ng US, celebrities like Oprah or Kanye West also influence politics. Pero may clear line between entertainment and governance. Dapat ganito rin sa Pinas. Mga OFW sa Japan at Canada, ano ang masasabi niyo kay Romnick? Artista ba dapat o politiko? I-drop nyo ang thoughts nyo sa comments at i-share sa WhatsApp groups nyo. Kung na-enjoy nyo ito, mag-super thanks na please na para maipagpatuloy natin ang ganitong content. Mga kababayan, let's talk about the star of our show, si Vice President Sara Duterte, ang babaeng tinuturing na Inday Sara ng milyong-milyong Pilipino. Nung nag-viral ang kanyang isang kaibigan book, sinabi ng haters na self-promotion daw yon. Pero teka, bakit ba galit na galit kayo? Dahil ba si Sara ang may tibay ng puso para sa bayan o dahil siya ang target ng political demolition? Baka both. Imagine si Sara sa Senate trial. Mga senador, ang libro ko ay para sa mga bata, hindi para sa inyong mga chismosa. Ay Inday Sara, savage. Pero seryoso, ang isang kaibigan ay naging meme material dahil sa 10 million pesos budget. Kung ikaw si Sara, gagastos ka rin ba ng ganon para sa mga bata o para sa mga trolls sa social media? Ayon sa Rappler, ang isang kaibigan book ni Sara ay part ng OVP's pagbabago campaign na nagkakahalaga ng 100 million pesos. Ang 10 million pesos ay para sa distribution ng libro sa mga bata sa remote areas. On one hand, maganda ang intensyon, education and inspiration for kids. On the other hand, critics like Senator Rizon Tiveros argue
na parang self-promotion ang dating. Lalo na si Sara ang true friend sa libro. Pero let's be fair, kung si Marcos ang gumawa nito, would we react the same way? Let's zoom out. Ang issue ng confidential funds at public spending ay hindi lang kay Sara limitado. Ayon sa House probe, si Sara ay inakusahan ng misuse ng funds pero walang concrete evidence na ipinakita publicly. Compare this to other officials. Halimbawa, si House Speaker Martin Romualdez na inakusahan din ng questionable spending pero hindi naman pinapakialaman. No? This raises the question, is Sara being targeted because she's a Duterte or because she's a threat to the 2028 election? Mga kababayan, sa Qatar at Australia, sino ang paniniwalaan ninyo? Si Sara o ang mga haters? I-comment nyo below ha at i-share sa mga kaibigan nyo sa Italy at UK. Kung gusto nyo mas maraming ganitong deep dive, mag-super thanks na please. Mga kababayan ha, let's take a step back. Bakit ba parang teleserye ang politika natin? Si Claire Castro, si Romnick Sarmenta, si Sara Duterte, lahat sila parang cast ng FPJs ang probinsyano. Pero seryoso, ang politika sa political drama sa Pilipinas ay rooted sa history natin. From Marcos Sr. to Duterte Sr., palaging may clash of dynasties. And now, it's Marcos Jr. versus Sara Duterte. Parang Game of Thrones, pero walang dragons. Imagine ang politika natin as a reality show, Pinoy Big Politiko. Si Claire ang host, si Romnick ang guest judge, at si Sara ang contestant na laging may immunity. Pero teka, sino ang producer? Malacanang ba o mga troll farms? Dun 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 dun. Ayon sa BBC, ang Marcos Duterte alliance ay nag-collapse after the 2022 elections, leading to Sara's impeachment. Pero let's look at both sides. On one hand, si Sara ay accused ng corruption and threats against Marcos. On the other hand, si Marcos ay accused ng destabilizing the Dutertes para ma-secure ang 2028 elections. The truth, probably somewhere in the middle. Pero ang malinaw, ang politika natin ay driven by personalities, not policies. Let's talk solutions. Kung gusto natin ng mas maayos na politika, kailangan nating i-push ang transparency sa government spending. Halimbawa, dapat public ang breakdown ng confidential funds, hindi lang kay Sara kundi sa lahat ng opisyal. Sa ibang bansa tulad ng Canada, may Freedom of Information Act na nagbibigay access sa public government records. Dapat ganito rin sa Pinas. Bukod dito, kailangan din natin ng stronger media literacy para hindi tayo masway ng fake news. Tulad ng AI-generated video ni Bato de la Rosa. Mga OFW sa Germany at South Korea, ano ang solusyon sa political drama natin? I-share nyo ang ideas nyo sa comment section at itag ang mga friends nyo sa New Zealand at France. Kung na-inspire kayo, mag-super thanks naman please para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Mga kababayan nakailang minuto na rin tayo pero sana nabusog kayo ng katotohanan, tawanan at insights. To recap, si Claire Castro ang abogado, ang press officer na laging may linya. Si Romnick Sarmenta ang artista turned sawero at si Sara Duterte ang VP na laging nasa gitna ng kontrobersiya pero nananatiling matatag para sa bayan. Ano ang aral? Ang politika natin ay parang pelikula, may drama, may aksyon, pero kailangan natin ng happy ending. Kaya naman mga OFW sa Dubai, Toronto, Sydney at lahat ng sulok ng mundo, let's stay informed, let's stay critical at let's keep laughing. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment at mag-share. Kung gusto nyong suportahan ang channel natin, isend na ang super thanks. Kahit $10 lang, pang internet na yon. Okay. Okay, salamat sa inyong ilang mga minuto mga kababayan. Ako po ang inyong lingkod at hanggang sa susunod na episode, keep it real, keep it Pinoy, mabuhay ang Pilipinas.